Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Sa kabila ng mainit na isyu ngayon, kaugnay sa di umano, ay may inilabas ng warrant ang International Criminal Court o ICC laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Pinagtatarunan ngayon sa social media kung may katotohanan ba ang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may warrant na si Bato. Ito ay sa kabila ng pagtanggi o pag-deny ng lahat ng ahensya ng gobyerno, partikular ang DILG, PNP, NBI, DOJ at maging ang Palasyo ng Malacanang at sinabi nila na wala pa silang natatanggap na warrant mula sa ICC. Dahil dito sinabi ng isang DDS lawyers na bending news itong si Boying Remulla. Ako nasabing bending news kasi kahit ako po naguluhan eh. Si Ombudsman Remulla lang po at present ang nagsabing meron, pero everyone else po sa government lahat sinasabing wala. And even the ICC rin po sinabing wala. E di ang dating sa akin ngayon is bending news pa lang siya. So far po si Ombudsman Remulla yung nagbalita nito, but all the other government offices po at present sa executive branch and sa legislative kay Senator Bato's office, dininay po yung existence or wala pa daw po silang information as to the legitimacy of the arrest warrant. Sa kabila nito, inamin naman ni Atty. Harry Roque, dating legal counsel ni FPRRD, na dapat paniwalaan si Boying Remulla. Ito ay dahil sa naging karanasan niya at sa naging kasaysayan sa bansa kung paano kinidnap si Tatay Digong ng ICC na ikinagulat ng lahat. Noong kasing mga panahon na yon ay halos ganito rin daw ang nangyari. Bagamat may mga balita na may warrant na si Duterte, itinatanggi naman ito ng palasyo mismo at ng mga gabinete ni PBBM. Pero kalaunan ay nagulantang ang lahat matapos biglang kidnapin ang dating Pangulo. So sa tingin ko po, dapat paniwalaan na may warrant of arrest na si Senator Bato. Now, ang tanong, pwede bang maulit muli yan? Well, ang sagot, pwede. Kasi nakita natin na sa larangan ng politika habang nandiyan ang Marcos Jr., kahit tama o mali, gagawin at gagawin nila. At tignan mo naman ang nangyari kay Tatay Digong. Bagamat ako, sa tingin ko, nung mga panahon na yun na imposibleng maisakay si Tatay Digong sa eroplano papunta ng ICC kasi nga, ihaharap muna siya sa lokal na hukuman. At kung babasahin niyo yung aking mga posts at saka mga spokes hours ko ng mga panahon na yun, talagang kampante ako na maski totoo yung paghuhuli ng warrant of arrest ng ICC, kinakailangan iharap muna siya sa RTC. Hindi ko akalaing napakakapal at napaka-brazen ang pagbaliwala ng batas ng Marcos administration. So ang sagot po, pwede. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na may arrest warrant na nga si Senator Bato ayon kay Boying Remulla? Ito ay sa kabila ng pag-deny ng ilang gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na wala pa silang natatanggap na warrant. Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Maraming pong salamat. And the reason po pala kaya ako sinabing bending news is because this came from Ombudsman Remulla. Pero kung titingnan po natin yung mga other government offices natin, specifically from the executive branch, ang sinabi po nila ay wala pa silang natanggap na information about this na meron ngang ICC warrant. And then nagsalita na rin po yung ICC spokesperson na wala rin daw po silang any warrant pa. And the only case involving a Filipino citizen is the one that is pending, which is currently involving po si former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Kaya ako nasabing bending news kasi kahit ako po naguluhan eh. Si Ombudsman Remulla lang po at present ang nagsabing meron, pero everyone else po sa government lahat sinasabing wala. And even the ICC rin po sinabing wala. E di ang dating sa akin ngayon is bending news pa lang siya. Okay, pero anyway po, let's look at actual news articles regarding this para mas klaro po talaga tayo. So, ang magiging basihan lang po ng discussion natin for today is itong sa Newswatch Plus Philippines kasi ito yung maganda po pagka-present nila nito ng mga happening so far regarding this issue. Maganda yung presentation. So, unang-una niyan, 4 hours ago, sabi nila, ICC warrant for Senator Bato. And then sabi, update, the International Criminal Court has issued an arrest warrant against Senator Bato de la Rosa, Ombudsman Jesus Crispin Remulla. So, ito po si Ombudsman Boying
said in a radio interview. Pero sabi po, next naman, Department of Justice said it is still verifying the information. As of this hour, we are currently working to verify this information. We have not also seen or received a copy of said warrant. Justice spokesperson Paulo Martinez said. And then si Interior Secretary John Vic Remulla, DILG naman po, said that as of 11:30 a.m., the Center for Transnational Crimes has not received any red notice against De La Rosa, the chief implementer of the Duterte administration's war on drugs. Okay? And then after po niya, naglabas din po si Senator Bato mismo yung camp naman niya regarding this. So this one po was via Attorney Israelito P. Torion, counsel of Senator Ronald Bato de la Rosa. Okay, so sila Senator Bato rin po, wala pang natanggap na verified information regarding this. And then, ito na po yung sinabi ko kanina, yung ICC spokesperson. Ayan, si ICC spokesperson Abdallah tells Newswatch Plus that official ICC updates can only be confirmed through its official channels. Diba? So, ito nga yung ginawa natin before kay PRRD. Sa case po ni PRRD, we confirmed it via their website. Pero since top secret daw, hindi pinpublic a couple of days prior. And then, noting that the court still has only one case at present, the one against former President Duterte. Okay? And then, ang pinaka-recent po niya na development is yung tungkol naman sa Executive Secretary na kay Lucas Bersamin. ES Lucas Bersamin noted it will not be the same process of enforcement if an Interpol notice were to emerge for De La Rosa. The Supreme Court has since come out with a new rule on extradition requiring a prior resort to a court before the person subject of extradition may be brought out of the country, the Executive Secretary said. Diba? So, the Supreme Court approved the new rules in April and then nakapublish. Pero anyway po, itong Supreme Court new rules regarding this, ito yung i-discuss ko ngayon kung applicable nga ba talaga to siya sa case ni Senator Bato. Okay, pero anyway po, yan yung pinaka-summary ng facts natin. So far po, si Ombudsman Remulla yung nagbalita nito, but all the other government offices po at present sa executive branch and sa legislative kay Senator Bato's office, dininay po yung existence or wala pa daw po silang information as to the legitimacy of the arrest warrant. Well, ako po'y nagulantang ng aking pagkagising. Ang unang-unang nakita ko sa aking cellphone ay ang balita na sang-ayon kay Ombudsman Boyeng Remulla ay nag-issue na raw ng warrant of arrest ang ICC. Siyempre, ang nasa isipan ng marami, kung nakuha nilang kinidnap si Tatay Digong papunta rito, kikidnapin ba nila uli si Senator Bato papunta rito, no, sa Hague? Well, bago tayo pumunta ron, merong issue. Dapat ba natin paniwalaan si Ombudsman Remulla na meron ng warrant of arrest, gayong wala pa namang balitang ganyan sa webpage ng ICC at sabi nga ng tagapagsalita ng ICC, ang tanging official source of information ay ang webpage ng ICC. At sinabi rin ng kapatid ni Ombudsman Remulla na si Secretary Remulla ng DILG na wala rin silang notice, no, na nasa red notice list na ng Interpol si Senator Bato. Well, unang-una po, sa tingin ko po, kinakailangan paniwalaan ang sinabi ni Secretary Remulla. Bakit? Well, naranasan na po natin yan sa kaso ni Tatay Digong. Isa sa pinagsisisihan ko, habang ako po ay wala na sa Pilipinas, tinanong po ako ni Executive Secretary Medialdea noong mga panahon na sila ay nasa Hong Kong. Hari, sa tingin mo ba, meron na bang warrant of arrest ang ICC labang kay Tatay Digong? Ang sinagot ko, well, check ko muna ES. So pinuntahan ko webpage ng ICC, walang balita. Tinignan ko ang Interpol, walang red notice alert kay Tatay Digong kasi nasa computer naman po yan. Tinawagan ko pa ang mga estudyante ko na nasa DFA para ipatanong kung merong notice na nakuha ang embahada sa Netherlands sa warrant of arrest na in-issue o kung merong ang na-issue warrant of arrest kay Tatay Digong. Ang sagot, wala. So matapos ko ma-check sa webpage ng ICC, sa webpage ng Interpol, at doon sa mga taga-Philippine Embassy na wala pang warrant of arrest sa kanilang pagkakaalam, ang sabi ko kay ES, sa tingin ko wala pa kasi ito yung mga tinawagan ko, chinek ko, at wala namang kahit sino sa mga tinawagan ko para magsinungaling sa akin. Pero anong katotohanan? Meron na pala talagang warrant of arrest. At ang patakaran ng ICC, bagamat ang ICC webpage ang tanging source of information na opisyal sa mga pangyayari sa ICC, pag nagkaroon ng issuance of warrant of arrest, initially, sinisekreto yan.
Ito nga ay para hindi makatakas ang isang akusado at mahuli kaagad. At kaya ko po pinagsisisihan at sinabi ko na parang wala pang warrant of arrest, yun nga po. Dahil nagkaroon ng conclusion dun sa pagpupulong sa Hong Kong na wala pang warrant of arrest, si Tatay Digong na galing sa ICC, baka lokal na warrant of arrest pa lang, po pwedeng harapin ni Tatay Digong yan sa Pilipinas. Pero kung siguro ang sinabi ko is yung patakaran ng ICC na talagang sinisekreto muna ang issuance of warrant of arrest para mahuli yung akusado, baka mamaya napigilan ng pag-uwi ni Tatay Digong, no? Dahil alam natin na kapag talagang may warrant of arrest, talaga namang ang mga Marcos administration ay makipagtulungan para isurrender siya. At in fairness to Secretary Remulla, Ombudsman Remulla, kung si Marcos Jr. ay bale-balentong na nagsasabing hindi makipagtulungan sa ICC pero nakipagtulungan, itong si Secretary Remulla consistent makikipagtulungan. Kasi kapag sinabi ng Interpol daw ay kinakailangan magtulungan, makikipagtulungan. Pero ang katotohanan nga, wala pang red notice alert kay Tatay Digong ang Interpol at ang nangyari lamang ay nagkaroon ng request ang Pilipinas mismo sa buong daigdig na ng tulong para nga mahuli si Tatay Digong na noong mga panahon na yon ay nasa Hong Kong. So sa tingin ko po, dapat paniwalaan na may warrant of arrest na si Senator Bato. Pangalawang tanong, makikidnap pa muli nila si Senator Bato gaya ng nakidnap nila si Tatay Digong. Bakit uli kidnapping ang tawag natin dyan? Kasi meron pong proseso na nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute na kinakailangan bago mapadala sa dahig, idaan muna sa lokal na hukuman para sa dalawang bagay. Unang-una, para mag-garansya ang karapatang pantao ng nasasakdal bago ipadala sa dahig. Pangalawa, para masiguro nga na dapat siyang i-extradite sa ICC dahil ang ICC ay merong jurisdiction. Dahil hindi po nagawa yan, ang sinasabi natin, kidnapping. Kasi hindi nasunod mismo yung sinasabi o nakasaad sa Rome Statute. At bukod pa dyan, nung panahon na siya'y inaresto dyan sa Villamor, na hindi siya pinakitaan ng warrant of arrest. Now, ang tanong, pwede bang maulit muli yan? Well, ang sagot, pwede. Kasi nakita natin na sa larangan ng politika, habang nandiyan ang Marcos Jr., kahit tama o mali, gagawin at gagawin nila. At tignan mo naman ang nangyari kay Tatay Digong. Bagamat ako, sa tingin ko, nung mga panahon na yun na imposibleng maisakay si Tatay Digong sa eroplano papunta ng ICC kasi nga, ihaharap muna siya sa lokal na hukuman. At kung babasahin niyo yung aking mga posts at saka mga spokes hours ko ng mga panahon na yon, talagang kampante ako na maski totoo yung paghuhuli ng warrant of arrest ng ICC, kinakailangan iharap muna siya sa RTC. Hindi ko akalaing napakakapal at napaka-brazen ang pagbaliwala ng batas ng Marcos administration. So ang sagot po, pwede. Pero kasing dali ba nilang makidnap si Bato de la Rosa ngayon gaya ng ginawa nila kay Tatay Digong? Sa tingin ko, hindi na. Kasi nga, nung panahon ni Tatay Digong, una-una, hindi inasahan na meron talagang warrant of arrest ang ICC. Pangalawa, hindi inasahan na maski meron na warrant of arrest, hindi ihaharap sa lokal na hukuman. In other words, hindi inaasahan na kidnapin si Tatay Digong. Binigyan pa rin natin ng benefit of the doubt ang Marcos administration na susunod sila sa Rome Statute at sa Batas Pilipinas. Pero bakit ngayon sinasabi ko mas mahihirapan siya? Well, una-una po, naglabas po ng bagong rules on extradition ang Korte Suprema na naglilinaw na walang warrant of arrest na galing sa isang dayuhang hukuman na po pwedeng ma-execute na hindi dumadaan sa lokal na hukuman. Now, dun sa isa kong broadcast, ang sinasabi ko, itong bagong rules on extradition, bagamat ang tawag ay bago, ito ay inuulit lamang ang probisyon ng isang batas, Presidential Decree number 1169, kung saan nagbibigay ng proseso kung paano nga ipapatupad ang request for extradition ng isang Pilipino pursuant sa request ng isang dayuhang bansa. Nakasaad sa request na yon, nakasaad ngayon sa rules na nakasaad din doon sa batas na binaliwala nga ni Marcos Jr. pagdating sa kaso ni PRRD na tanging Pilipinong hukuman lamang ang pwedeng magbigay bisa sa isang warrant of arrest na inisyu ng isang dayuhang hukuman. At sa proseso,
pinalakas pa ng Korte Suprema ang karapatan ng nasasakdal dahil unang-una, entitled siya magkaroon ng bail habang dinidinig ang extradition case. Sa case law po ng natin, yung mga extradition gaya kay Mark Jimenez, hindi po binibigyan niya ng karayaan na mag-bail. Pangalawa, hindi po pwede ma-extradite hanggang hindi pinalang desisyon ng hukuman. Ibig sabihin, hindi lang RTC. Kinakailangan maging pinalang desisyon, ibig sabihin matapos ang apila sa Court of Appeals at sa Supreme Court. Yung proseso po ng extradition bago itong bagong rules, pag nag-rule na ang RTC, dire-diretso ka na sa airport. Hindi na kinakailangan daling pa o dinggin pa ang bagay nito for appeal sa CA at saka sa Supreme Court.